Mga karyoko, ito po kasi 200 amperes po to, pero ito ipapakita ko sa inyo ha. Ngayon ko na nakita ko sa buong nag-welding ako, nagbebenta ako, gumamit na ako ng 49 amperes, pero 200 amperes po yung mga karyoko, 200 amperes po yan. So gagamitan ko na siya ng 49 amperes. Ayan o, ayan. Kasi nga 39 amperes na lang. Pero tingnan mo yung lakas niya, kung gano'ng kalakas yan mga karyoko. Ito, ayan ha. Oh. Let's go. Ito. Oh. Anti-stick, hindi pa dumidikit mga karyoko ay no. So ang ganda ng ano yan, ang ganda ng response niya. Ang iba kasi kapag po mga MIG na ganito, mga ordinary na MIG lang, kinikilangan pang ilagay ng 220 to 150 amperes para magsunog ng mabuti. O masan 220 amperes para sumunog ng mabuti. Isa kaya nga 39 amperes pa lang yan eh. Pero ang ganda ng sunog. Oh. Paano pala kung ginamitan ko ito mas malakas na amperahe? Eh di, mas malakas talaga ito mga karyoko. So kung dadagan natin ng, sabihin natin, gawin natin 35 amperes na lang. Sige, oh. Sagad na yun na 35 amperes ito. Oh. Ang lakas mga karyoko, lakas. Paano pala kung gagawin natin mga mga 100 amperes? Ayan, 99 amperes. Tara. So malakas mga karyoko. Sobrang lakas mga karyoko, napakalakas, 99 amperes po lang. So kapag po nag 200 amperes na sagad, eh napakalakas na po mga karyoko. Kaya doon mo makikita yung performance ng Ryoko natin na MIG Arc Antique kung gano'n siya kaganda. Okay? Kahit nga malit ng pirahe lang, ang lakas talaga mga karyoko, ka 35 amperes lang talaga. Oh. Lakas oh. Kulayan mo, 35 amperes pa lang yung mga karyoko. Okay, so ito kasi, itatry naman natin kapag po rod stick naman yung gagamitin natin. Itong welding rod ito. Ito, ayun o, welding rod ha. Okay, so pag welding rod, kailangan ilagay mo siya sa MMA. Yan, dapat dito nakalagay yan. Okay, so gamitin natin ng mga 85 amperes. Wow, anti-stick mga karyoko, siklab agad. Bagong palit pa yung rod niya na walang sunog yun oh. Ano, ayun oh, lakas. Ang ganda na performance mga karyoko. Iba kasi pag nag-rod stick ka, kinikilangan pa ng 180 amperes para masunog ng mabuti, para pumutik ng mabuti. Eh dito kasi kahit 80 amperes lang siya, walang delay oh. Kada dikit sunog. Walang delay. 80 amperes pa lang yan. E paano kung mababa pa natin? Mga sabihin, mga 50 amperes na lang. Sige, try natin. Ang iba kasi nito mga welding mga karyoko, talagang lang. Hindi na nila kayang welding ng itong klaseng amperahe na mababa. Yung mga bagong technology ngayon, mga bagong welding na lumalabas ngayon, hindi nila kayang gumamit ng 50 amperes kasi hindi yung kaya kasi nga mababang kayang rated. So ito, 50 amperes lang siya. Ayun oh. Ang lakas mga karyoko, 50 amperes pa lang yung mga karyoko ha. 50 amperes pa lang po mga karyoko. Anti-stick, hindi dumidikit yung rod. O, dumikit na. O, ayan o. Ayan o. Okay, kasi hindi ako welder eh. Nag-learn pala ako ng welding machine. Ayan na. Ayan. Okay, ayan o. Partida kasi po, 50 amperes pa lang ginamit ko dyan mga karyoko. Paano kung mas mababa pa? O, 20 amperes na lang. Sige, 20 amperes. O. Yan naman karyoko, 20 amperes mga karyoko. 20 amperes yun, o. O, diba? 20 amperes, o. O. Malapit, diba? So, ito, nagkakalagay ito ng, nagkakalagay ito ng 5,000 pesos. Pag sa tindahan po, 6,000. Pero pag sa vlog, 5,000 na lang po ito. MIG Arc Antique na po siya. Yung TIG, bibilin mo yung torque socket para magiging TIG, pero hindi kasali sa accessories. Okay? Risk natin, 20 amperes lang ginamit ko. Lakas ng arc nito. At saka yung MIG niya, kahit 35 amperes lang, lakas-lakas niya. Paano kung mag 200 amperes siya? So nakita yung performance niya, kung gano'n siya kalupit, gano'n kaganda. 5,000 na lang po yan. Ipakita mo yung screenshot mo sa video para makuha mo siya ng 5,000 pesos mga karyoko. Mabigat to. Mabigat mga karyoko, mabigat yan. Ngayon, i-share mo yung video at higit sa lahat,
iwas scammer. Kasi ang Gcash ko isa lang, wala akong kinikilang yung mga Gcash ha. Huwag kayo maniwala sa mga scammer. Okay? Ang address ko na sa post. Maraming salamat po.